has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from view. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it through. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Brother Christian, isang maluwalhating Sabado na naman at mapapakinggan na naman muli natin ang panibagong pagsasalita ng Diyos ngayong umaga. Pero bago ang lahat, Brother Christian, kamusta ka naman? Yes. Brother Freddy, okay naman ako. Sa nakaraang isang linggo, natamasa ko ang Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron na naman tayong panibagong paksa na hihimayin na ating tatamasahin. Kaya maigi na umpisahan natin na magkaroon ng sama-sama na pag-awit. Amen. Amen. At ang titulo nito ay The Christian Life is Alive. Amen. The Christian life is alive, a life of living Christ. For the constitution and building up of the body of Christ. The Christian life is a life of living Christ. We need to work out our own salvation by obeying the inner operating God. We need to be conformed to the mold of Christ's death by the power of His resurrection, that we may attain to the out-resurrection from the dead. The Christian life is alive, a life full of Christ, as forbearance but without anxiety. The Christian life is a life full of Christ. The Christian life is alive, a life of living Christ, for the constitution and building up of the body of Christ. The Christian life is a life of living Christ. We need to work out our own salvation by obeying the inner operating God. We need to be conformed to the mold of Christ's death by the power of His resurrection, that we may attain to the out-resurrection from the dead. The Christian life is alive, a life full of Christ, as forbearance that without anxiety. The Christian life is a life full of Christ. Amen, Brother Christian. Napakaganda ng inawit natin ngayong umaga, no? At binanggit dun sa himno natin that the Christian life is a life of living Christ. Amen. Kaya itong himno natin na ito, Brother Christian, ay konektado sa ating mensahe ngayon.
At ito ay papaano magkakaroon ng masayang pagsasama ang mga mag-asawang Kristiyano. Kaya Brother Christian, bago ito, ano ba ang gagawin natin muna? Yes. Kaya maigi na awitin muna ulit natin ang himno. Dahil talaga Brother Freddy, na-enjoy ko itong ating awitin. Sama-sama tayo umawit ng masigla. Amen. At pagkatapos nito, narito din ang ating kapatid na si Brother Ronald upang umpisahan ang ating programa sa isang maikling panalangin. The Christian life is alive, a life of living Christ. For the constitution and building up of the body of Christ. The Christian life is a life of living Christ. We need to work out our own salvation by obeying the inner operating God. We need to be conformed to the mold of Christ's death by the power of His resurrection, that we may attain to the out resurrection from the dead. The Christian life is alive, a life full of Christ. As forbearance, but without anxiety. The Christian life is a life full of Christ. The Christian life is a life of living Christ. For the constitution and building up of the body of Christ. The Christian life is a life of living Christ. We need to work out our own salvation by obeying the inner operating God. We need to be conformed to the mold of Christ's death by the power of His resurrection, that we may attain to the out resurrection from the dead. The Christian life is alive, a life full of Christ. As forbearance, that without anxiety. The Christian life is a life full of Christ. Amen. Tayo'y manalangin, mga kaibigan, mga kapatid. Ariin nyo na ang panalangin ko ay panalangin nating lahat. Amen. Lord Jesus, Amen. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo kami sa Ebanghelyo ngayong umaga tungkol sa bagay ng masayang buhay mag-asawa, sa buhay pananampalataya namin at buhay Kristiyano namin. Kaya Panginoong Hesus, ngayong umaga ikaw ay magsalita sa amin at makatanggap kami ng makalangit na pagpapala. O Panginoong Hesus, salamat sa iyo na ikaw ang nagsasalitang Diyos. Nais mo na ang mga tao ay maligtas at madala sa katotohanan at sa realidad ng buhay bilang mga Kristiyano. O Panginoong Hesus, itinataas namin ang iyong pangalan ngayong umaga sa pagpupulong ng Ebanghelyo. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Amen.
Salamat sa iyong madaming na panalangin, Brother Ronald. At ngayon naman po ay tayo ay magbalik tanaw muna ng ating mensahe noong nakaraang linggo. Kaya Brother Christian, tungkol saan nga ba ito? Yes, nakarang linggo, nagtamasa tayo ng paksa na may Diyos. Brother Freddy, tunay nga na may Diyos. Bakit ko po nasabi, mga kaibigan, mga kapatid? Dahil sa nilikha ng Panginoon, tunay nga na makikita natin na may Diyos. Ang Diyos na dapat nating makilala. Ang Diyos na dapat nating tanggapin at dapat ay maging subjektibo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat sa Panginoon dahil siya ay naging available. Siya ay naging isang bibigay buhay upang matamasa natin. Tunay nga na kung walang Diyos, tayong mga tao ay aba-aba. Kaya salamat sa Panginoon dahil may Diyos na subjektibo at nararanasan natin. Amen. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang magsasalita para sa ating mensahe ngayong umaga. At Brother Christian, naririto sila Brother Boyet, Brother Jerry, at Brother Marlon upang magsalita sa ating mensahe ngayon. Kaya ating pong pakinggan sila, mga kaibigan. Amen. 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 Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Sa ating mensahe ngayon, tinatanong tayo na maaari bang magkaroon ng masayang pagsasama ang mga mag-asawang Kristiyano? Amen. Sasagutin tayo nito sa aklat ng Biblia ng Genesis Kapitulo 2, versikulo 18, na sinasabi ng Diyos na hindi mabuti na ang lalaki nag-iisa. Siya igagawa ko ng kanyang katuwang na nababagay sa kanya. Praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon, totoo nga talaga maaari tayong magkaroon ng masayang pagkasama ng mag-asawa bilang Kristiyano. Dahil kung tayo ay lalapit sa salita ng Diyos at tayo ay magtitiwala sa salita ng Diyos at tayo ay lalapit sa Diyos mismo, sa ating Panginoong Yesus, at tayo ay magagabayan at matuturuan kung paano tayo mamuhay na isang buhay may asawa. Kaya binanggit dito sa Genesis 2, napakahalaga. Ito yung sa Genesis 2, versikulo 18. Ito yung pagtatalaga ng Diyos. Ito yung naisin ng Diyos. Ito yung kautusan ng Diyos sa mga tao. Kaya totoo na hindi nais ng Diyos na mag-isa ang tao. Nais niya na magkaroon ng kapareha. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nangyari, pinatulog ng Diyos yung lalaki na si Adam. At ganun, kinuha siya na isa sa kanyang tadyang at ginawa niya itong babae, si Eva. Kaya nang nagising si Adan, nasabi niya na, sa wakas, ito ang buto ng aking buto, laman ng aking laman. Kaya sa ganun, tinutukoy ito ang isang perpekto at angkop para sa kanyang kapareha. Kaya nagpapatuloy ang Biblia, sinabi rito na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pipisa siya sa kanyang asawa at sila ay magkasama na magiging isang laman. Yan. Kaya makikita natin, pag sinabing laman, isang laman, nangangahulugan na sila ay mag-asawa ng habang buhay na magkapareha. Yan. Kaya makita natin na ang pag-aasawa ay hindi ito biro, no? Hindi ito parang kanina isusubo at pag napaso ay iluluwa mo. Yan. Kaya napakasagrado ng pag-aasawa sapagkat ito ay tinalaga ng Diyos. Kaya praise the Lord. Kaya sa Genesis, sa aklat ng Genesis, sinabi niya na hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, no, nasabi niya ito mabuti. Yan. Sa loob ng 7 araw niyang pagdikha. Tapos yung sa ikalawang araw, doon lang nabanggit niya na hindi mabuti. Bakit? Sapagkat sa kanyang paglikha sa himpapawid,
andun na nanahan yung kanyang kaaway na Satanas. Yan. Kaya lahat ng nilikha niyang may kababawan na kamalayan, nasabi niyang mabuti. Pero sa ikalawang araw, hindi niya nabanggit na mabuti. Lalong-lalo na sa ika-6 na araw, sinabi niya na hindi mabuti. Ito yung sa Kapitulo 2 ng versikulo 18 ng Genesis, na hindi mabuti ang lalaki ay nag-iisa. Yan. Kaya nabanggit niya ito. Kaya salamat sa Panginoon dahil bakit? Kasi nilikha niya ang tao na hindi kumpleto pa. Nag-iisa pa lang. Kaya nabanggit niya ito na hindi mabuti. Dahil kakalahati pa lang yung paglikha niya sa tao. Kaya sa ika-6 na araw yun, nilikha niya ng Diyos si Eva, ibinigay niya kay Adan. At ang layon nito ay upang mapangasawa ni Adan. Kaya magkaroon ng kapareha. Kaya ito yung layunin ng Diyos sa tao, na magkaroon ng katwang. Kaya ang pag-aasawa ay isang kautusan ng Diyos. At ito itinalaga niya sa tao na may makatwang talaga. Kaya kung ang pag-aasawa, ang sikreto rito ay dapat kunin natin at si Kristo. Tayo ay maging isang Kristiyano na namumuhay sa Diyos at lumalapit sa salita ng Diyos upang sa ganun ang ating pag-aasawa ay maging kasiya-siya talaga. Yan. Kaya dahil ang kasiyahan, tunay na kasiyahan, ay ang pagkaroon ng kasiyahan ng bilang isang pinakamalapit na kaibigan, yan, nagtutulungan, mabuting kapareha, at natututo sa isa't isa. At nakikinig ng gusto sa mga suwestyon at reklamo ng bawat isa. Nagdadamayan sa kabigatan ng bawat isa at tumatanggap ng mga nakatutulong na pananaw. Ito yung pamumuhay ng isang mag-asawa na nagsasama na bilang masayang pamumuhay. Kaya sa madalit salita, sinasabi ito yung sa hirap at ginhawa, sila ay magtutulungan, nagbabalikatan, no? Nagsasama-sama, pinapasa nila lahat ng problema. Kaya meron silang kasiyahan sa panloob, hindi sa panglabas. Hindi ito yung pag-asawa, hindi yung na panglabas lang na kapag dumating na yung problema na masamang kalagayan, ay nagbibingi-bingihan na. At yung isa naman, hindi nag-umiimik, nagiging pipi na. Kaya pagka ganito ang kalagayan ng isang mag-asawa, ito ay magpapanggap lang na isang maligaya. Pagka magandang kalagayan, masaya. Pero kapag nasa mahirap na kalagayan na, wala na. Wala nang imik isa naman nagbibingi-bingi yan. Para bang tumadad sa ay nagpapatay malisa sila pareho. Ibig sabihin, hindi sila masaya. Kaya ito yung pagpapanggap na nakasiyahan ng bilang mag-asawa. Kaya ang pinakamainam na ang mag-asawa ay maging isang Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, na namumuhay kay Kristo, lumalapit sa salita ng Diyos, at lagi itong nakipag-ugnayan sa pagsalamuha sa Diyos. Upang sa ganun, sila ay magabayan, maturuan, mapasakdal, at matuto sa lahat ng bagay sa kanilang pagiging mag-asawa. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ang pag-asawa ay maaari maging masaya ng pag-asama ng mag-asawang Kristiyano sa pamamagitan ng Diyos. Di ba? Kung sa pamamagitan ng tao, ay hindi ito magiging tunay na masaya. No? Para tayong masayang lagi sinasabi. Pero pagka nagkaroon ng problema na, wala na, bumibitaw na. Ang tunay na masaya ay ang masayang tunay. Ito yung sa loob ni Kristo. Na namumuhay sa loob ni Kristo, namumuhay isang mga Diyos na buhay. Kaya salamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng tinuturuan tayo, no? At pinakita sa atin kung paano tayo magkaroon ng buhay may asawa. Kaya salamat sa Panginoon. Itong susunod na mensahe ipapatuloy ng ating kapatid. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord, brothers and sisters and friends. Our topic for today is, can a Christian couple may have a happy marriage life? In considering Genesis 2:18, many Bible readers think that when God created man, He created a male plus a female. However, the Bible says only that God created man. His creation of man was His creation of male and female. The male and female made a complete man.
It was as if God created half of a man in the beginning, and then the other half after seeing that this man was only one half. The two halves were joined together to become one. Only when the two halves were joined together was man complete. This is why God did not say that it was good until Eve was made. This shows us that marriage is not initiated by man, but by God. The institution of marriage did not come after man's fall, but before it. Man did not sin on the first day of his creation. He was married on the first day of his creation, on the same day that God created Eve. He gave her to Adam. This is not something what happened after man sinned. Marriage is something initiated by God. In Genesis 2, we see marriage in God's creation. In John 2, at the beginning of the Lord Jesus' ministry, there was also a wedding in Cana. During that wedding, the Lord Jesus changed the water into wine. This shows that the Lord not only allowed marriage, but even approved and endorsed. The Lord Jesus not only attended the wedding, but even enhanced it and made it better. It is clear that marriage was initiated by God and particularly approved by the Lord Jesus. Therefore, it is something entirely of God. Here we see the place of marriage for God. God's purpose is to have a husband and a wife who will mutually help each other. Thus, he called Adam's wife a helpmeet. Helpmeet in Hebrews means someone who is meet to help. Here I find that God wants man to live in a corporate way, to have mutual fellowship, and to render mutual help. This is God's purpose. Sa mga kilos ng kabiyak, dapat papurihan ang mga mabuting katangian at pagbutihin ay iba pang gawin. Kung ganoon, kailan ka magpapanggap na bingi kapag nabubuyo ninyo ang laman ng isa't isa? Dapat kang maging bingis sa mga nakaiiritang salita. Dapat mong isara ang iyong bibig at huwag magsalita na matitindi at mararahas. Hindi mo kailangan magtiwala sa iyong sarili upang baguhin ang isa't isa. Kailangan mo lamang ipanalangin ang iyong kabiyak at hayaan ng Diyos na gawin ito. Mas mainam ang magagawa niya kaysa sa iniisip mo. Sa parehong paraan, matutuhang pakawalan ang mga bagay na hindi mo mabitiwan. Pakinggan lamang ang dapat pakinggan at huwag pakinggan ang hindi nararapat. Lahat ng ito ay pawang leksyon sa buhay may asawa. Salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng ganitong mensahe na tunay sa mag-asawa kinakailangan na si Kristo ang nasa gitna nila. O ito ang siyang namamagitan sa kanila. Pagkat alam natin mga kapatid,
na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay, ito'y kasama natin siya sa ating buhay may asawa. Nagkakaunawaan kayo sa mga bagay na gawa ng Panginoon, at alam ng Panginoon kung paano kayo aayusin. Siya yung mamamagitan sa bawat anggulo ng buhay may asawa. Kaya salamat sa Panginoon na ang mag-asawang Kristiyano ay maaaring magkaroon ng masayang buhay may asawa, sapagkat si Kristo ay nasa kanila na. Purihin ang Panginoon. Salamat Brother Jerry sa iyong bahagi sa mensahe na to na may paksang papaano magkaroon ng masayang pagkasama ang mga mag-asawang Kristiyano. Natanto natin sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, pinakita roon na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. At binigyan siya ng kapahamalaan sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Ngunit pinakita sa atin sa Kapitulo 2, versikulo 18 ng Genesis, na ang Diyos, nakita niya ang tao na siya ay nag-iisa. At ito ay lumikha pa ng isa upang maging kapareha niya. At ang paglikha na to ay hindi sa kung saan pa, kundi ito ay galing mismo sa kanyang nilikha. Kaya nang si Adam ay magising, sinabi nito na ito ang aking laman, ng aking laman. At nagpapakita ito na si Adam at si Eva ay isa. Ang kanilang pagiging isa ay hindi para sa kanilang kasiyahan o para sa kanilang pleasure, kundi para sa kasiyahan ng Diyos, upang magkaroon ng katuwang ang Diyos sa pamahalaan ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. Salamat sa Panginoon. Sa ating buhay may asawa, marami tayong expectation. Kaya madalas ito ang nagsasani para ang mag-asawa hindi maging masaya. Madalas, ina-expect ng asawang lalaki ang ganitong bagay. At ang asawang babae ang ganitong bagay. Minsan, opposite sila. Kaya madalas sila ay magtalo. Madalas sila ay nagkakaroon ng sigalot. Mga kapatid, mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Sa umaga na to, binigyan tayo ng isang malinaw na pagkatanto na ang mga mag-asawang Kristiyano ay maaaring mamuhay ng masaya kung kukunin nila ang Diyos bilang kanilang sentro, kung kukunin nila ang Diyos bilang kanilang buhay at bilang kanilang persona. Huwag nating isang tabi ang Diyos sa ating buhay may asawa. Kaya tayo nagkakaroon ng kaguluhan sa ating buhay may asawa sapagkat isinasantabi natin ang Diyos. Ang pag-aasawa ay nagiging pleasure para sa ating sarili. Purihin ang Panginoon. Sinasabi sa atin ng Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who operates in you both the willing and the working for His good pleasure." So, maging sa ating pag-aasawa ay nais ng Diyos na magkaroon siya ng pleasure. It is not our own pleasure na magkaroon tayo ng asawa, kundi ito ay para sa kasiyahan ng Diyos upang tayo ay maging katuwang niya sa kanyang intensyon dito sa lupa. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon na pinakita sa atin na yung Panginoon natin ay hindi lamang ang nagbibigay ng kaligtasan o hindi lamang ang kaligtasan, kundi siya mismo ang kaligtasan. Kaya araw-araw sa ating pamumuhay may asawa, sa ating minsan pagtatalo sa mag-asawa, upang maligtas tayo dito, magkaroon tayo ng isang panalangin. Magpanalangin tayo sa ating loob na, Panginoon, kinukuha kita bilang aking kaligtasan. Huwag natin ipanalangin na, Panginoon, iligtas mo ako. Kundi, ipanalangin natin, Panginoon, ikaw ang aking maging kaligtasan sa oras na ito. So, yung pagtatalo na yung mag-asawa na yun ay nagsasani para to ay maputol at hindi to maging ground para kay Satanas na guluhin niya ang inyong pagkasama.
Salamat sa Panginoon. Ang sikreto lamang pala talaga ay hayaan natin ang Diyos at kunin natin ang Diyos bilang ating buhay sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na binanggit sa atin ng 1 Peter chapter 2 verse 2 na we need to drink the milk of the word so that we may grow unto salvation. So, para tayo ay maligtas sa ating temper, sa ating pagtatalo, sa buhay may asawa, tayo ay kumain o uminom tayo ng gatas na walang daya. Ito ay ang salita ng Panginoon. Kailangan meron tayong pagtatamasa na magkasama sa salita ng Panginoon. Upang sa ganun, ikaw at ang iyong asawa ay maging isa sa naisin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Minsan, sa ating buhay may asawa, nagiging trouble tayo. Minsan, ang asawang lalaki nagiging trouble, asawang babae nagiging trouble sa kanyang asawang lalaki. So, upang maiwasan ang bagay na to, kuhain natin ang Panginoon bilang ating persona. Kuhain natin ang Panginoon bilang ating buhay. Yung kaligtasan na binabanggit sa ating buhay Kristiyano ay hindi yung kaligtasan sa eternal salvation o eternal perdition, kundi ito ay ang kaligtasan sa araw-araw. Niligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagtatamasa natin sa kanyang salita, pagbabasa natin ng salita niya, at inaya natin na maukupahan ng ating kaisipan, ng kaisipan ng Diyos, ng kanyang damdamin, ng kanyang pagpapasya. Upang sa ganon, ang buhay may asawa ay nakabase sa ating Panginoon. Siya ang nag-uupong sa atin. Kaya, purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, samahan niyo ako, mga kaibigan, mga kapatid, sa isang simpleng panalangin. Upang sa ganon, magkaroon pa tayo ng higit pa na pagkatanto na ang Panginoon ay bilang ating persona at siya ang ating maging persona para maging masaya ang ating buhay Kristiyano at buhay may asawa. O Panginoon, salamat sa iyo, ikaw ang aking kaligtasan. Salamat, tinanggap kita bilang aking buhay. Sa ganitong paraan, ibinibigay ko ang aking kaisipan sa iyo, ang aking damdamin sa iyo, maging ang aking pagpapasa sa iyo. Upang sa ganon, ang aking buhay may asawa ay maging isang pleasure sa akin at maging pleasure sa iyo. Salamat Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na makita ang bagay na to, na ang pag-aasawa ay para sa iyong intensyon at para sa iyong naisin. Purihin ka Panginoon, o Panginoong Yesus. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat nga sa mga mensahe ng ating mga kapatid. Dahil dito, talagang nabigyan linaw tayo na ano nga ba ang dapat natin gawin upang tayo ay matuto kung paano ang mabuhay ng isang mag-asawang Kristiyano. Amen. Kaya Brother Freddy, sino nga ba yung mga kasama natin na magpapatotoo? Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin sila Sister Zenny Uy at si Brother Peter Uy upang magpatotoo sa ating mensahe ngayong umaga. Amen. 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 Ang paksa po natin ngayon ay maaari bang magkaroon ng masayang pagsasama ang mga mag-asawang Kristiyano? Ako si Brother Peter at ang aking may bahay, Sister Zenny Uy. Kami ikinasal noong June 1986. Salamat sa Panginoon, Jesus, at 35 taon na kaming mag-asawa. Bago kami ikinasal, ako ay naunang naging mananampalataya ng Panginoon. Bilang mag-asawa, marami rin kaming pinagdaanan sa buhay ng di pagkakasundo at di pagkakaunawaan habang dumadaan ang mga araw, buwan at taon. Maraming mga pagkakataon sa aming buhay na sa aming di pagkakaunawaan, kami ay lumalapit sa mga counselor at marami rin kaming narinig at nabasa ng mga aral tungkol sa buhay mag-asawa. Tulad ng sinasabi ng ibang mga counselor at amin ding nabasa, pag ang isa ay mainit, ang isa ay dapat malamig. Kailangan maging pipi
ang isa at bingi ang isa. Kailangan daw naming mahalin ang aming asawang babae at ang asawang babae kailangang pasakop sa asawang lalaki. Ang mga bagay na ito ay aming pinagsikapang gawin bilang mag-asawa. Ngunit ang mga bagay na ito ay pawang mga pagpapakanggap lamang sa amin dahil sa aming mula sa aming mga sariling pagsisikap at pagsasagawa. Hanggang sa kami ay nadala ng Panginoon sa kanyang pagbabawi noong 2005. At dito namin unti-unti hanggang lubos na unawaan na ang pag-aasawa ay nagmumula at itinalaga ng Diyos upang maging magkatuwang kayo sa lahat ng bagay at tulungan ang Diyos na pangasiwaan ang maraming bagay sa pangunguna ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Panginoon dahil ngayon, unti-unti, araw kada araw, kami ay dinadala ng Panginoon sa kanyang karanasan. At unti-unti, nararanasan namin na maging masaya bilang mag-asawa. Ngunit ang mga bagay na ito ay mararanasan lamang natin kung lagi tayong may paglapit, pananalangin, at pagbabasa ng kanyang buhay na salita araw kada araw. Dito natin lubos na masasabi na ating nararanasan ang tunay na kasiyahan sa loob ng ating buhay bilang buhay mag-asawa. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maganda. Ako pala, Sister Seni Uy, the wife of Brother Peter, Church in Caloocan. Ako po ay bunga ng walang patid na panalangin ni Brother Peter upang ako ay makatanggap ng buhay. Walang iba kundi si Kristo. Naalala ko nung panahon namin na sa aming pagsasama bilang mag-asawa, at ang asawa ko ay ang naglilingkod lamang, ay talagang nakakaranas kami ng masalimuot. O pati ang paglilingkod niya ay tinatanong ko. Natatandaan ko nga isang bisis, inabot na ng hating gabi ang aking asawa dahil sa pag-practice ng paglilingkod. Ako ay lagi nakatingin sa relo, iniintay ko at kung ano-ano nang iniisip ko. In other words, pati inaatake na ako ng pagsisilos. Hindi ko naunawaan. Pero purihin ang Panginoon until na kami ay madala sa pagbabawi na hindi lang pala sapat ang matanggap si Kristo, kundi ito ay tunay maghabol sa Kanya, maglibor, na sa gayon ay lumago. Dito ko namin naranasan na hindi lang pala na kami mag-asawa sa may isa pang tao na dapat na isinaalang-alang, isa sa alang-alang na sa mga bagay na maliliit o malalaking pagdidesisyon. Kaya nararanasan namin ngayon mag-asawa na napakainam pala na kaming dalawa ay makasama na naglilingkod sa Panginoon na meron kasiyahan sa loob. At kahit abutin kami ng madaling araw, ay walang tanong-tanong kasi naunawaan ko na napakasarap pala maglingkod sa Panginoon. Kaya lubos ako nagpapasalamat na pinagkaluban ako ng isang brother na nagmamahal sa Panginoon at na maliwanag sa ekonomiya ng Diyos. Kaya sa mga nakikinig na mag-asawa, napakainam talaga na ang mag-asawa ay magkasama na naglilingkod sa Panginoon na habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik. Parang katulad sa Eklesiya at si Kristo ay talagang inaayos niya. Gayon din tayo. Ang mainam lang sa amin, kami ay may tampuhan pa rin, kakaroon pa rin kami pagtatalo, pero hindi namin inayaan na lubugan ng araw na hindi madala sa panalangin. Kaya kaawaan tayo, nawa ang lahat ay madala
sa ganitong pagdaranas. Purihin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mga kapatid na ating nagbigay ng patotoo ngayong umaga. Kaya Brother Christian, no, yung mensahe natin ngayon ay talaga namang ito ay nagpapakita sa atin sa mga nanonood po sa atin ngayon at sa mga nakikinig at maging sa mga wala pa ring asawa, ito ay nagpapakita sa ating lahat na kung paano nga ba magkaroon ng isang masayang pagsasama ang mag-asawa. Amen. Kaya Brother Christian, no, pinakita sa atin sa mensahe na ito ng ating naunang kapatid na nagsalita din na ang marriage ito ay inordena mismo ng Panginoon. Amen. Maging sa pasimula pa lamang, 'di ba, nung pag-create ng ating Panginoon kay Adam, 'di ba? Sinabi ng Panginoon na hindi ito maganda na wala siyang katuwang or kabiyak sa kanyang buhay. Kaya nilikha ng ating Panginoon, 'di ba? Ang ika nga ay helpmeet. Amen. At ang helpmeet na ito ay hindi lamang basta tutulong sa atin sa pang-araw-araw natin na buhay, kundi ito rin ay kukumpleto sa atin. Kaya napakaganda na napakinggan natin ang mensaheng ito. Bagamat kami ni Brother Christian ay wala pang asawa, natutunan namin ang bagay na ito at magkakaroon tayo ng kaliwanagan, no, na ang bilang mag-asawa, hindi lamang ito basta makahanap tayo ng mga kasama natin, kundi ito ay ang ating makakatulong, ang ating makakasama, ang ating helpmeet. Kaya yung marriage, isa rin itong napakasagrado, 'di ba? Maging ang ating Panginoon doon sa wedding in Cana, 'di ba? Sa binanggit naman ng ating ikalawang kapatid na nagsalita na ito rin ay inordina ng Panginoon at maging yung Panginoon din siya rin ang nagsaayos ng kasalan na ito. Kaya Brother Christian, amen. Amen. Na-enjoy ko rin, Brother Freddy, na ang napakasagrado pala ng pagpasok sa buhay may asawa. Amen. O pagpasok sa marriage life. At tunay nga na ito ay inordina ng Panginoon upang tayo ay makapamuhay na normal na naaayon sa kanyang pagnanais o yung kanyang heart's desire. Kaya naliwanagan tayo ngayong umaga na sa paghahanap ng ating helpmeet ay dapat meron tayong presensya ng Panginoon, meron tayong leading ng Panginoon at dahil doon makita rin natin na yung ating magiging partner yung ating lifetime partner ay hindi lang nakatuwang natin sa mga araw-araw na bagay. Ang ating partner o helpmeet ay ang ating panghabang buhay na makakasama upang mag-resolba ng araw-araw na mga problema. Hindi lang doon. Ang ating kabiyak din ay tunay na matututo rin tayo sa kanila kung paano nga bang minsan Brother Freddy, meron tayong kinakailangan na ipikit natin yung ating mga mata at itikom natin yung mga bibig sapagkat tayo ay patuloy na idinidil ng Panginoon. Sa pagdidil sa atin ng Panginoon, sa pagkuha natin sa Kanya bilang Kanyang persona, tayo ay natututo na mag-adjust sa mga bagay na ito. Tunay nga ang buhay mag-asawa ay hindi basta-basta. Sapagkat matututo tayo ng maraming leksyon at sa pang-araw-araw na pamumuhay natin ay tunay nga makukumpleto rin tayo. Kaya mga tagapakinig, sa mga kaibigan namin, tunay nga na ang tunay na pag-aasawa na may kagalakan na naayon sa pagnanais ng Panginoon. Ang pag-aasawa para magkaroon tayo ng masayang pagsasama na bilang mag-asawa ng Kristiyano, hindi lang tayo yung pipikit, hindi lang tayo yung magtitikom ng bibig, at hindi lang tayo magpapanggap sa mga nakita natin. Subalit, sa pang-araw-araw na karanasan, tayo ay
nalilipat sa persona ng Panginoon na kung saan kukunin natin siya at tayo ay makakapamuhay ng normal na may buhay asawa. Amen. Salamat sa Panginoon dahil inapprove niya itong marriage na ito. Amen. Ito rin ay sagrado. Kaya kaya tunay nga na magkakaroon tayo ng forbearance, yung hindi natural na forbearance. Yung forbearance na ayon sa persona ng Panginoon. Amen. Sa pagkukuha natin sa Kanya araw-araw, nilalalinan tayo ng Panginoon ng Kanyang dibinong panustos upang tayo ay makapamuhay ng masayang buhay Kristiyano bilang may asawa. Amen. Kaya Brother Christian, napakinggan ko rin mga kapatid, mga kaibigan. Napakinggan ko rin sa patotoo, hindi lamang ng dalawang kapatid na nagsalita na to, maging sa iba ring mga kapatid, di ba, na sa kanilang buhay may asawa, talagang ang naging sentro ng kanilang buhay may asawa ay ang Panginoon. Kaya kung mapapansin na, ako personally, napapansin ko sa mga mag-asawa na ang sentro ay ang Panginoon, kahit na anong problema yung dumaan, di ba, kahit na anong pagsubok, pero kung sila, hinayaan nila na pumasok ang Panginoon sa kalagitnaan nila. Amen. Ang Panginoon ang naging kanilang sentro ng kanilang pamumuhay. Kaya yung mga problema na kanilang pinagdadaanan ay kaagad din itong nare-resolba. Amen. Siya yung ating salvation. Di ba? Kahit na ano man yung nararanasan natin, kahit na ano yung nararanasan ng mga mag-asawa ngayon, hayaan lamang natin ang Panginoon na gumawa sa loob natin. At syempre sa part din natin mga kaibigan, di ba, ang kailangan natin ay palagi lamang tayong magtamasa sa Panginoon. Di ba, palagi tayong lumapit sa Kanya at hayaan natin siya na mamuhay sa loob natin. Napakaganda rin, no, Brother Christian, na napakinggan natin ang mensahe natin ngayong umaga. Bagamat wala pa tayo dun sa punto na tayo ay mayroon ng asawa, no? Pero napakaganda dahil nakita natin na sa bagay pala na kapag nagkaroon tayo ng asawa, kailangan na ang maging sentro ng ating buhay ay ang ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating pamumuhay, di ba? Kailangan na maging sentro natin ng ating Panginoon, di ba? At hindi lang naman ito para sa may asawa, no? Maging sa ating buhay rin, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kailangan lamang, mga kaibigan, mga kapatid, na ang maging sentro ng ating pamumuhay ay ang ating Panginoon. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Di ba? Kaya, Brother Christian, amen. Amen. At sa mga oras rin po na ito, ay magkakaroon rin po tayo ng pagbubuod ng mensahe. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sama-sama po nating panoorin ang pagbubuod ng mensahe para sa umagang ito. Amen. Maaari bang magkaroon ng masayang pagsasama ang mga mag-asawang Kristiyano? Para bang biro kapag sinasabi nating kumakain ba tayo ng lobster sa isang kasalan dahil masarap ito o dahil sa estilo? Pawang hindi ang sagot dito. Ito ay upang ipakita sa bagong kasal na ito ang daan sa kasiyahan. Bilang mag-asawa, kailangan maging bingi ng isa at maging pipi rin naman ng isa. Subalit ang daan ba sa kaligayahan ay nasa pagpapanggap na maging pipi at bingi? Hindi ito ganito. Tingnan natin sa Biblia. Sa Kapitulo 2 ng Genesis, matapos nalikhain si Adam, napakalaking responsibilidad ang ibinigay sa kanya upang gawin. Nagtaka kaya si Adam kung bakit wala siyang kapareha at mag-isa lamang? Sa puntong ito, sinabi ng Diyos na si Jehovah na, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya pinatulog ng mahimbing ng Diyos na si Jehovah ang tao at kumuha siya ng isa sa kanyang mga tadyang at ginawa itong maging isang babae, si Eva. Nang magising si Adam ay sinabi niya, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tinutukoy nito ang isang perpekto at angkop na magkapareha. Kaya nagpatuloy ang Biblia ng ganito.
Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa. At sila'y nagiging isang laman. Isang laman. Nangangahulugan ito na ang mag-asawa ay habang buhay na magkapareha. Ang magkapareha sa buhay at kamatayan ba ay maaaring maging pipi at bingi habang buhay? Walang duda, ang totoong kasiyahan ay ang pagkakaroon ng isang asawa bilang iyong pinakamalapit na kaibigan, mabuting partner, nagtutulungan, natututo sa isa't isa, nakikinig ng husto sa mga suhestyon at reklamo ng bawat isa, nagdadamayan sa kabigatan ng bawat isa, at tumatanggap ng mga nakatutulong na pananaw. Sa mga kilos ng kabiyak, dapat papurihan ang mga mabubuting katangian at pagbutihin ang iba pang gawi. Kung ganoon, kailan ka magpapanggap ng bingi? Kapag nabubuyo ninyo ang laman ng isa't isa, dapat kang maging bingi sa mga nakakairitang salita. Dapat mong takpan ang iyong mga mata upang walang gaanong makita. Dapat mong isara ang iyong bibig at huwag magsalita ng mga matitindi at mararahas na salita. Hindi mo kailangan magtiwala sa iyong sarili upang baguhin ang isa't isa. Kailangan mo lamang ipanalangin ang iyong kabiyak at hayaan ng Diyos na gawin ito. Mas mainam ang magagawa niya kaysa sa iniisip mo. Sa parehong paraan, matutuhang pakawala ng mga bagay na hindi mo mabitiwan. Pakinggan lamang ang dapat pakinggan at huwag pakinggan ang hindi nararapat. Lahat ito ay pawang mga mahalagang leksyon sa buhay may asawa. Subalit ang higit na mas mahalaga ay iyong nilikha kayong magkapareha upang tulungan ng Diyos na pangasiwaan ang maraming bagay. Subalit hindi normal kung magkasama kayo, subalit naiwan ng Diyos na may layo na mag-isa na lamang sa isang tabi. Papasukin mo ang Diyos bilang ang ikatlong persona sa iyong buhay may asawa. Hindi siya isang nanghihimasok na Diyos. Sa halip, siya ang isa na nag-uugpong sa inyong dalawa. Ang Panginoon ang totoong mag-iingat sa inyong asawa. Ito ang daan sa kasiyahan. Ikaw, ako, at siya. Isang perpektong kombinasyon. Amen. Salamat sa mayamang pagbubuod sa atin ng mensahe ngayong umaga. Kaya sa mga manonood namin, sa mga naimbita, ay maaari nyo rin po kaming maki-organize sa aming mga website. Naririto po sa ating screen. Ipa-flash po natin. Yan. Meron po kaming website na churchincaloocan.org. Pwede nyo rin po kaming email sa churchincaloocan@gmail.com at sa aming Facebook page sa The Church in Caloocan. Maaari rin po kayo na tumawag sa mga telepono na 632-8293, 9960 at 632-8362, 0796. Amen. Amen. At sa susunod naman po na linggo, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating susunod po na mensahe ay ang katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na dumalo muli sa ating lingguang pag-ebanghelyo sa susunod na linggo. At makikita natin sa mensahe na ito na yung katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya purihin ng Panginoon sa mayaman niyang pagsasalita sa atin ngayong umaga. Amen. Amen. Kaya bago po tayo matapos ay magkakaroon muli tayo ng pag-awit. Awitin po muna ulit natin ang ating inawit na may titulong The Christian Life is Alive. Amen. At sa pagtatapos po ng ating corporate hymn singing ay hudyat na rin po ito na natatapos na ang ating meeting ngayong umaga. Amen. Ang Panginoong Diyos ay sumaatin nawang lahat. Amen. Amen.